Okay, good morning everyone. Kumusta ang inyong mga MDL? So, as part of our lesson, meron akong binigay sa inyong activity doon. So, para lang maging malinaw sa inyo yung gagawing activity, meron lang akong konting i-discuss sa inyo. So, makakatulong ito para magawa nyo yung inyong activity or performance task. So, this screen shows the IP address. Tayo sa IP addressing. So, ang IP addressing natin ay merong classes. 5 classes of IP address. I am hoping na nabasa nyo na to. I mean, dahil 1 week na nakalipas, ay supposed to be, nabasa nyo na at napag-aralan na to, na-search na sa internet. Pero ikinaklaro ko lang. So, meron tayong 5 classes of IP. Okay, so isunod natin itong IP addressing. So, meron tayong dalawang klase ng IP address. Meron tayong static at meron tayong dynamic. Yung static IP addressing, yun yung mismong kayo ang nag-a-assign ng IP address. Ibig sabihin, kayo mismo, the user of the computer or the technician. Okay. So, ito, tingnan nyo. Ang nakalagay dito is start IP address. Start IP address 192.168.18.2. 192.168.18.254. Yan yung tinutukoy ko na DHCP. The Dynamic Host Configuration Protocol. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng maglagay ng Okay. So, ito naman yung sa activity ninyo. So, simplihan lang natin ha. Meron tayong router. Ang physical address ng router natin ay nagsimula sa 192.168.24.1. Class C, IP addressing. Ibig sabihin, standard tayo sa Class C. So, ano lang ang mababago dapat dun sa dulo? Once na... Okay, ulit. So, ito yung IP address ng DHCP. 100 hanggang 254. Pag maglalagay ka ng static IP addressing, dito ka kukuha. Dahil yun yung hindi saklaw ng DHCP. Yung 2 hanggang 99. Kasi pag kumuha ka dito sa 100 hanggang 254, ginawa mo nga rin 101. Okay, so kailan naman o bakit natin Sir, pwede naman palang may DHCP. May DHCP pala naman, active naman pala yan. Bakit kinakailangan pa natin gamitin yung gawin yung static? So, there are some cases for security reason. Halimbawa, okay, usong-uso ngayon yung mga nanghahack ng Wi-Fi password, di ba?